Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnubay ng may utak, kailangan. Ang tanong, makatarungan ba ang mahal na presyo ng Bini tickets? Bakit yung tickets ng Bini mas mahal pa sa Olivia Rodrigo? No, ang playlist ko sa Spotify 80s and 90s. From Debbie Gibson to Britney Spears. If you ask me, I'll prefer local artists charging more than foreign artists. Bakit? Kaya lang, kayo naman mga locals, pagbutihin nyo naman yung produkto. Kasi ang hirap minsan mahalin ng produkto ng Pilipino eh. Make it make sense, Kaloy! Ban ngayon ang Mang Tomas at Jofran dito sa US. Pati Bagoong. Kaya sasabihin nyo, ang sarap ng buhay nyo dyan sa US, attorney. Hindi. Hindi. Nagtitiis kami dito, kumakain kami ng lechong kawali na walang Mang Tomas. Ng fried chicken na walang Jofran. At higit sa lahat, kumakain kami ng kare-kare na walang Bagoong. True story. Hindi kaya i-process ng utak nila. Maria Orosa. Kilala nyo ba siya? O si Maria Osawa lang ang kilala niya. I remember the boy. Now, let me go sa Bini. Kasi ang initial complaint doon sa Gary V concert, ang mahal-mahal ng tickets. Tapos wala man lang partial refund. So I want to discuss, dapat ba super mahal ang concert tickets ng mga local artists? Common gripe ng mga Pinoy, di ba? Bakit kasing mahal na ng mga foreign artists yung tickets ng local artists? Bakit yung tickets ng Bini mas mahal pa sa Olivia Rodrigo? Now, I won't discuss the quality of their performance kasi hindi ko pa naman napanood yung Bini. I will not say sulit o lugi ang bayad based sa performance nila. All I can say is mahal man o mura yung cost ng isang bagay, in this case yung ticket, value is relative. Di ba? Kung die-hard fan ka, kahit mahal yung ticket, bibili ka pa rin. Di ba? Mura pa rin sa'yo yun. Sulit pa rin para sa iyan. Parang labubo, di ba? Ako, I don't collect labubo eh. So, hindi ko maintindihan bakit may libo-libo yung ginagastos nyo. Pero para sa fan ng labubo, tama ba labubo? Yung pangit na doll? Sa kanila, sulit yung pera na binabayad nila para meron sila ang pangit na doll. Now, as I've said, kung big fan ako ni Gary V, I'm not a fan of Bini. Pangbata yata yan. To be honest, I have never listened to any of their songs. Kahit na may Spotify ako. No, ang playlist ko sa Spotify 80s and 90s. From Debbie Gibson to Britney Spears. From Celeste Legazpi to... Sino bang... Umabot naman ako sa Juris. Maganda yung mga song nila Juris tsaka nila Angeline Quinto. So, umaabot ako ng year 2000. Pero naging viral na issue last year yung presyo ng concert tickets nila, pati yung mga Bini merchandise. Kinumpara kay Olivia Rodrigo na hindi hamak na mas mura ang tickets kahit na mas sikat ito. Hindi lang sa Pilipinas but internationally. Sikat na sikat si Olivia, di ba? Kaya ang resulta, syempre as usual, nabash sila sa social media. Ang tanong, makatarungan ba ang mahal na presyo ng Bini tickets? No? At ng ibang local artist na din. So, trabaho natin dito, see things in a different light, hindi ba? Help you reach a reasonable, logical view. I introduce ideas para may matutunan kayo sa panonood ng Tarakape. At para gumana yung isipan ninyo. At hindi lang puro chismis. Unang-una, I feel dapat may limit. Sa akin lang to. Ang numero ng mga foreign artists na nagko-concert sa Pilipinas every year. Dapat may cap.
Hindi naman konting-konti, pero hindi naman sobrang dami. Kasi we are a poor country. We're a third world country. No? Same yan ang sentimiento ko na kailangan natin mas madaming palayan kesa sa mega malls na air condition na nagtitinda ng mga international products. Kasi we can afford na walang mall, but we cannot afford living without rice. Tama? Pilipino tayo. So, anong gusto nyo? Mall o rice? Going back sa mga international artists, I feel we can't afford it. Na sobrang dami. Lahat na lang na gusto mag-concert sa atin, pinapayagan natin. Pinipilit lang natin. Kasi, pag foreign artist, papalabas yung pera natin. Pag alis ni Taylor Swift, tangay niya yung bilyon-bilyong piso na binayad natin para mapanood natin siya ng 2 hanggang 3 oras. Lipad yung pera natin. If we are financially smart as a nation, magbabayad ka ng 20K para sa 3 oras na concert. Invest mo sa Philippine stocks, di ba? And if enough Pinoys would invest in stocks, financial institutions can create more businesses, no? Because they reinvest what you invest in stocks. So going back sa Bini, I'm not a fan, but I am very happy to see local artists being patronized, supported by Pinoys. Yun naman ang tama eh. No? Wala tayong talo dyan. Now, if you are going to compare prices between local and foreign acts, sinong dapat mas mahal ang tickets? If you ask me, I'll prefer local artists charging more than foreign artists. Bakit? It's good for the economy. Iikot yung pera nyo kung sabihin niyo ibibigay. Si Taylor Swift, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, pag alis nila, tangay-tangay na nila yung pera nyo. I-invest nila saan? Dito sa US. Dedeposito nila saan? Sa US banks. I-invest sa American businesses. Gagastusin sa Amerika. Yung Bini, kikita yung management, ABS-CBN. Yung pera na yon, kapital, gagamitin para makagawa pa ng mas maraming proyekto. Magha-hire ng Pinoy employees. Tapos yung members ng Bini, kikita sila, ano man kikitain nila, i-deposito nila sa Philippine banks. Gagamitin sa araw-araw na pamumuhay. Bibili ng grocery pangkain sa SM Hypermart. Kakain sa Jollibee. Bibili ng kotse sa Pilipinas. Bibili ng lupa sa Pilipinas. Magtatayo ng mga businesses sa Pilipinas. Yung kikitain nila na binayad ninyo, gagastusin din nila para sa Pilipinas. Kaya yung ginawa ng Singapore, kinontrata nila si Taylor Swift, di ba? Galit nga yung mga Pilipino eh. Exclusive sa region namin, sabi ng Singapore. Dito ka lang pwede mag-concert. Kasi kikita sila ng malaki sa concert tourism. Diba? Magbiyabiyahe yung mga tao sa Singapore from the Philippines, Thailand, Vietnam para makapanood ng Taylor Swift. Pupunta sila sa Singapore. Kakain sila doon, mamimili sila, mamamasyal sila, titira sila sa mga hotels. Makakabawi yung Singapore sa ano man gagastusin nila kay Taylor Swift. Attorney, may tax naman na binabayaran sila Olivia Rodrigo kung magko-concert sila sa Philippines. So, kikita din yung gobyerno ng Pilipinas. Well, tama kayo dyan. I think 25% ang tax on any income derived from activities in the Philippines. On top of that, mayroon ding VAT. Walang nakakaligtas sa VAT. Sounds good? For every 1 million pesos na kinita ni Taylor Swift, may cut ang Pilipinas na 250,000. Tax. Malaki din yan. Kikita pa rin naman ang Pilipinas, attorney. So, huwag kang masyadong epal. Ang problema dyan, hindi naman si Dua Lipa magbabayad niyan. Yung taxes, pinapatong nila sa presyo ng tickets. Kaya lalong nagmamahal yung ticket eh. So, kayo din yung nagbabayad ng tax nila.
Ha? Sa akin, basta kung kaya nyo lang ha, buy local, patronize local. Kaya lang, kayo naman mga locals, pagbutihin nyo naman yung produkto. Kasi ang hirap minsan mahalin ng produkto ng Pilipino eh. Diba? Tulad ng pelikula at teleserye. Paulit-ulit yung may sikreto na nadiskubre. Ipapaalam sa bida. Diba? Mag-uusap sa phone. Pero kailangan pa in person sabihin. Kailangan pa magkita sila bukas para doon sabihin sa next episode. So yung may hawak ng sikreto, habang papunta sa meeting place, masasagasaan ng pison, patay. Kasama na ibaon sa lupa yung lihim. Hahaba ng hahaba yung teleserye. Ma'am, bukas po sa bus station. Papauwi na po ako sa probinsya, delikado dito. Alas 5 po ng umaga, sasabihin ko po sa inyo lahat doon sa bus station. Pucha, nasa phone ka na, sabihin mo na. Diba? Kailangan pa magkita. Kaya 23 years later, hindi pa rin alam ng bida yung sikreto. Anak niya pala yung tendera ng banana cue doon sa kanto. Suki pa niya. Ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo. Siguro kumuha yung anak ko. Kasing ganda mo, kaedad mo na rin. Ganyan tayo sa teleserye sa Pilipinas, di ba? Gusto pa sa estasyon ng Philippine Rabbit magsasabi ng sekreto. Make it make sense, Kaloy. Gandahan natin ang produkto natin para mas madali tangkilikin ng mga kapwa Pilipino. Like dito sa US, as much as possible, I try to buy Philippine-made. Dato Puti, Lucky Me, Jofran, Mafran. May Mafran pa ba? Jofran lang meron dito eh. Alam nyo pa yung Mafran at Jofran magtataya? Magdalo Francisco yung gumawa ng Mafran, kaya Mafran. Pangalan niya yun. Yung anak niya, Jofran, June Francisco, Jofran. Case law yan, pinag-aaralan sa law school, sa obligations and contracts. Kaya lang, yung patis for example, mas mahal na yung Pilipinas na patis. Dito, mas masarap pa yung patis ng Vietnam. Talo ka na sa presyo, talo ka pa sa lasa. Ang hirap. Another, yung bilo-bilo. Yung sa ginatan, diba? Yung bilog-bilog. May mga produkto na gawa ng mga Filipino dito. Gusto mo supportan yung kapwa mo Filipino dito sa US. Mas maganda yung Taiwan tsaka China na bilo-bilo. Yung Pinoy made, pag pinakuluan mo na, nalulusaw Pagkakainin mo na yung ginatan, nasa na yung bilo-bilo? Nandun na sa sabaw. Yung China, very firm. Ang ganda pa ng kulay. So, paano? Minsan, ang hirap ng kilikin ng produktong Filipino. Tapos, nabalitaan nyo na ba? Ban ngayon ang Mang Tomas at Jofran dito sa US. Pati bagoong. Hindi nakakapasa sa standard ng Food and Drug Administration dito sa US. Kaya sasabihin nyo, ang sarap ng buhay nyo dyan sa US, attorney. Hindi. Nagtitiis kami dito, kumakain kami ng lechong kawali na walang Mang Tomas. Ng fried chicken na walang Jofran. At higit sa lahat, kumakain kami ng kare-kare na walang bagoong. True story, nung last na nag-kare-kare ako, paborito ng pangalan ko, yung bunso ko patis yung ginamit namin. Walang bagoong. And recently, sinubukan ko na yung Thailand. Bumili ako. What can you do? Walang Pinoy bagoong Let's see if it will work. Ire-report ko sa inyo.
lasang bubblegum. Tsaka yung quality ng Jufran, I'm not sure kung pareho sa Pilipinas ha. Parang gel na nasa loob ng bote. Yung mga anak ko, hirap na hirap palabasin. Yung ketchup sa bote. At nagpapatulong palagi sa amin. Tutulungan sila ng misis ko. Sabi ko, ako na yan. Sagwating nun sa'yo. Ako na. Misis ko, ako na. Mas masagwating nun sa'yo. Jufran ang number 1. Kailangan mo sungkitin ng bread knife para lumabas yung ketchup. Hindi ba magawa ng paraan yan? Tsaka yung Magnolia Ube Ice Cream, I understand imported from the Philippines kaya mahal. Pero ang sarap ng Trader Joe's Ube Ice Cream Subukan nyo na. Parang sorbetero. Dati merong ice cream na sorbetero. Sorbetero atin to. Sorbetero Filipino ice cream. Alala ko kayong jingle. Commercial. Hindi mo na kailangan ng Magnolia. Talo tayo. I'll give you one more trivia. Isang oras na tayo dito. Excuse me. Ang mga Amerikano, ang alam nila ang ketchup gawa sa kamatis, ha? They are shocked when they realize our ketchup is made from bananas. Hindi kaya i-process ng utak nila. Para sa kanila, napakalayo ng kamatis sa saging para maging substitute. No? Parang hamburger na may kamatis, abay pwede palang hamburger na may saging. Make it make sense, Kaloy. Sabi ng mga Amerikano. Banana ketchup was invented by a Filipina. Maria Orosa. Kilala nyo ba siya? Si Maria Osawa lang ang kilala ninyo. May kalye yan, si Maria Orosa. Sa Malate, Manila. Mahal ang kamatis noon, pre-war, during war, and after war. Mahirap humanap ng kamatis sa Pilipinas dati. Kaya sinubukan niya. Saging ang gamitin as a substitute. And the rest is history. Banana ketchup. So much for banana ketchup. Kung may natutunan, kung mas nakilala ang sarili bilang Pilipino, mas natutunang mahalin ang sariling atin at naging proud sa pagiging Pinoy, Gary V, Bini, Maria Orosa, Jufran, Mafran. Ilan sa mga tao at bagay na dapat natin ikarangal o ika-proud. Like, subscribe, share. Para sa susunod na pagtawag ko, kayo ang makakarinig ng Tara Kape. So while the song still rings, still sing of love, I know it isn't wide the way it was before. I remember the boy. I remember the boy. I don't remember the feeling anymore.